looking unto Jesus, author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the sin, and is set down at the right hand of the throne of God. Jesus, the author and finisher of our faith. Tayo po yung manalangin, pagpalain po sa itanyo, Panginoon, dakila ka, at tuloy ka karapat-dapat sa lahat ng papuri, at tunay po na kami po ay sa biyayang awa nila, bakit nalikas, bakit napaglilingkod, bakit makakapasok sa balang ng kaharian, bakit naligtas sa parusa ng gobyerno, bakit nagagamit nyo, at patuloy po nabubuhay pa, humihinga, at naghihintay sa panahon ng pagpapalik. Malayan mo sa ikanyo, tulungan niyo po kami Panginoon lagi po na mabuhay sa pananampalataya, maglingkod sa pananampalataya, at maghintay sa muli ng pagbabalik, Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay. Ito yung natin pasahan po muli, Panginoon. Salamat sa church ito. Salamat sa mga kapatiran. Salamat po sa mga nagtataguyod ng mga gawain. At patuloy po, Panginoon, tuloy mo napakalaga na namin pagkakalangin ang mga bawat Baptist Church dahil ang gawain niyo hindi lamang po ito sa Pasig. Ito po ay global assignment binigyan sa mga tuloy niyo iglesia. Kaya natin pasahan sa gabi ito. Sabi niyo kami, salamat po muli sa matamis na parang wala ng Jesus. Amen. Sir, lang po ng konti kong kwento po sa ating mga pagpapala ng Diyos. Sorry po, hindi ko na po na-prepare yung pong picture. Doon po sa biyaya po ng Diyos last year po doon sa ating church na ay hindi ko po kayang paliwanag yung biyaya at kabutihan ng Diyos. At last year po ay may dalawang pagpapala ng Diyos ang binigay. Una po yung ating upan po, yun nga po ay nabili po ng isang member po natin ng pala. At 1 million po halos yung isa, yung duplex po na yun. So, hindi po mababago yung puso po ay ng prayer po niya sa member ng donate na po yung ating upan sa gawain po ng pala. So, June, last year po yun na nailan po na bayaran po sa may-ari. Then, April po sana yung June ating lang na 200 square na nakapagbahagi po kayo, panalangin, ang 200 million, napakahalaga po yung bahagi. So, dahil kulang pa po siya, 100,000 na down po, tapos hindi po po yung 350. So, kulang pa ng 50. Naghihintay po ko ng provision. So, nakiusap ako na April yun, nag-delay po ng 6 months. So, November po yun. Sabi ko, Lord, kumpletuhin niyo po ito. Kung gusto niyo po ibigay pa niya sa amin yung 200 square. Hindi ko muna binigay 350. Kasi po, ano po magandang po pag hindi po na. But then, set up po sa biyawa na nilo ng Panginoon, ay binigay po niya ng November po last year. So, nabayaran niyo po yung title, okay na po. Member po na nag-ayos po ng title. At napakabilis po, napakabuti ang Panginoon. May mga members ko talaga na pinagpapala. At yung pong mag-saitan na ngayon po ay July, hindi na po umabot ng target ko sana ngayong July po ay magamit na po like yung first floor sa worship place. At sabi natuloy na po yung building ng pader, ng total foundation. Pero dahil nga po sa building permit, at napakaingit po, so kailangan talaga kumpletuhin muna. Sa biyaya ng Diyos, nagiliman po, pero natapos ito na kumpleto. Target po sana namin talaga by December po ay magamit na po yun. And by nga po sana available si Pastor Dan ay doon po sa first worship service namin doon sa bagong building po. First building. Kaya lang po, habang nagkikwento kami ng nangangasiwa kong member po natin ng engineer po doon na pinagpala, hindi gagawin ng Panginoon. Ay, sabi niya, Pastor, ang problema natin dito ay yung parking. Talagang napakasig po. I mean, sa parking, yung iniisip niya. Ako hindi ko iniisip yung problema niya. Sabi ko, hindi ko naman na 500, pero binigyan pa 200, praise ka. Sabi niya,
habang nag-inom kami gano'n, madaling salita po, mabibilis ang kwento, naku po, ay nadali po siya ng geodetic po. Diba? Kasi nung nakasabi ba niya yung lote, kasi po yung talagang tunay na may-ari po ay hindi po, mahirap po tayo, mahirap ng paliwanag. Yung moho, kwento niya, ay binunod lang ng mga bata. So, sa madaling salita, gusto, kailangan pag-genetic niyan. So, madaling salita, sumunod naman po. Okay. Pina-genetic po. Kaya lang po, siyempre, katiwala ko natin sa member ni engineer, ko, bahala ka niya kasi hindi ko alam yan. Anyway, siya rin naman po yung ang nangyari po, ginawa po siya ng genetic kami. At yung lote niya, ng 200 square, ay napagitnaan po namin yung dalawang lote. Ganun po nangyari. So, problema, pero sabi ko, Lord, ito may sagot mo doon sa prayer namin mag-expand kasi may masikip yung hotel pabiro, pero kasi usap po namin yung nasakot kasi pag hindi po namin babagbagin, almost million na po yung naipunta po. At biyaya po ng Diyos kanina ng text, sana po ng mga sabi po nung nasakot namin, kasi ang solusyon na lang po doon, isa-swap po ng may-ari, yung may-ari po tayo original na nagbenta ay meron pong lote kapatid, isa-swap na lang daw po doon. So, madaling pong sabihin yun, pero ang halaga po noon, mangyayari 800K. So, all things work together, sabi ko, Lord, bahala ka, hindi ito problema. So, I mean, it's all start by me po. Tulad po ng Kate Church at talagang nire-recall ko po. So, pag-isama niyo po kami sa panalangin at sabi ko, kung mag-rapture na, di mas may wala na ako yung TV. Mas importante po na exercise po yung faith at talaga po ang Panginoon ay may ginagawa po. Salamat po sa panalangin niyo po. So, pakipray niyo po kami doon at yun po yung ginagawa ng Diyos ko sa amin. So, medyo delay po ngayon yung ano po yung pagpapatayo, nakapokus nga naman sa lulupa. So, may sama niyo po kami sa So, Jesus, the author and finisher of our faith. Nais ko pong bigyan pansin. Meron po kaming start ng ministry. Hindi naman mo ito bago ito na ginagawa sa us. Pero, kinuha ko lang yung pangalan kasi ginagawa niyo yung LPG ng Cavite po, di ba? Yung ano parang liquefied petroleum gas, yung idea para po. Pero leadership prayer group, tama po kayo, yung idea po. So sabi ko, ayoko maghina at tuluyang manlamig ang mga miyembro. So tinawag ko rin pong LPG o Living Life Prayer Group. Sa madaling salita, meron po yung mga kabataan, babae, kabataan na lalaki, si Kuya Vito yung leader, si Gracia naman sa mga babae. Tapos hindi ko sa pasyonis ko sa mga nanay, tapos ako naman po sa tatay. Sinimulan ko namin, parang naman pantay nga lakad, walang hindi magkapagang. So pinuhay ko ito, ay sinimulan ko ito, meron ako maging 3 months. At nakakatawa po na meron pong, nakikita ko po mga members na nag-iibag. So talagang sila po ay hindi. So pakipray niyo po kami. Ang ginagawa po namin yun ay isang chapter babasahin. So, kuha ka din isang verse, share mo, meron kami yung question niya doon, bahala ka, mamili siya mo, palakasan, gano'n po, tapos prayer time, kumustahan po, lalo po yung mga nasa ano po. So, yun po yung isang ministry po na nakita ko po na makalaking bagay po sa ano. Talking about faith, sabi po ito, sa ating tema, looking at the author and finisher of our faith. Sabi po na ito po, i-share po yung sinare po yung isang member po, nung aming tinapin itong Hebrews chapter 11 binasan. At ito po yung lulipi out na niya sinare po niya. Sabi po niya, ang verses, talking about faith, sabi po niya rin po, ay yung essentiality po ng ating pananampalataya. No? O essentials, or faith is essential. Sabi niya sa verses, kung wala daw pong pananampalataya, imposibleng manugod ang Diyos. So, lahat po ng ating ginagawa ay talagang sa pananampalataya lang po sa tunay na Diyos. Pero,
gano'n kahalaga ang pananampalataya in connection with the true God. Idugtong na po natin yan. Sabi niya sa verse 16, binanggitin po, sapagkat kung walang sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat manampalataya na siya na that He is. The second outline na makita po natin, not only the sincerity or true faith from God, but also the existence of God is essential to our faith. Walang saysay po ang pananampalataya natin kung wala pong Diyos. At kaya tayo may pananampalataya because we believe God exists. Meron pong totoong Diyos. In fact, our faith, makita tayo, hindi po galing sa sarili natin. Na we believe that there's a saving faith, for by grace are you saved through faith. At ang pananampalataya ito sa ating Panginoon na saving faith, ito tagay simula, yung ating pananampalataya kaligtasan kay Kristo, ito pong simula ng ating pananampalataya sa Diyos na tunay at hindi nakikita. Napakahalaga ng pananampalataya ito, pero kung wala po ang pundasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, doon sa kaligtasan, walang kwenta natin. Wala pong kwenta lahat. Kaya nakita natin yan. Not only the essentiality of our true faith from God, but also the existence of God is essential to our faith. But also we can see in verse 6, sabi yan, the expectation of our faith in God. Sabi yan, must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yung talagang, makita natin dito, no? Masugid na kung saan ay naghahanap sa Kanya. So, what is the result of our expectation from God? So, it talks about yung reward. It talks about the blessings from God. Napakarami na po. Actually, itong lesson ito ay dinubuko pa rin ang pinag-aaralan ko. Kasi ang tema nga po namin ay looking at Jesus, the author and finisher for faith. And I remember, may binanita pa sa Luke 17:5, sabi ng mga apostol talking about faith. No, makita natin sabi ng mga apostol, Lord, increase our faith. Sapagkat ito po, inamin ito mismo ng mga apostol, ng mga disciple ng Panginoon, kahit karoon na nila ang daki ng Diyos. Kahit ang dami na nilang nakita natin na sinasabi na may problema sila. Ano po yun? Kailangan nila ng hindi lang isang pananampalataya tuloy, kundi matibay na pananampalataya. Pananampalataya, ika nga ay lumalago, tumitibay. Sinabi pa naman sa Luke 18:8, talking about faith. Binanggit po niya, di ba yung isa kwento po ng isa na yung nakabalik, di ba meron po isang babae na humihingi ng tulong sa judge. Sabi niya doon, pagtanggol mo naman ako. Pero ayaw mo siyang pansin, di ba? Isang kaya pansin, malisay ka. Alam natin ko ito, kakakulit niya, nainisay mo niya. Sensya pa, talaga, bakit ang buhay niya. Yan na talaga. Pag-isimul, parang nakalang naman tayo, yung aking Nagre-revolution po yung lalamunan. Ano po yan? Commercial po yun. Hindi ko lang pinasin. Sabi nung, di ba sa kwento na payo sa judge? Dahil itong judge sa tayo, nakulitan na, kahit ayaw niya pagtanggol ng babae ko, ayaw niya tulungan. Pero sabi niya, dahil nakukulit ako, sige na, tutulungan na kita, ipagtanggol kita. At ang sabi pa niya sa verse 8, I tell you that he will, kung itong isang wicked na judge o na abogado ay marunong tumulong, tumulong sa isang tao, nakulitan na lang siya. Sabi niya, paano pa kaya? I tell you that he will avenge, God will speedily avenge the people na humingi ng tulong sa kanya. Pero sabi niya po, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Makakasumpok kaya siya ng mga pananampalataya sa tao. As I look into faith po, isang conversation, alam po namin yun to, pero tingin natin. Tulad po isang rin. Alam ko sa Sunday school eh.
Nasa naituro ito sa ating Pastor Ron. Yung tren, andun po yung sa driver, yung pinaka-makina, yung motor. At andun yung mga cart. Yung mga cart, di ba? Alam natin yung cart, o yung mismo motor, yung tren, yung sa driver, makakarating sa destination niya. Kahit wala po yung cart. Pero dahil dahil makita natin yung cart ay makakarating din doon sa destination niya, dahil din po doon sa motor o doon sa pinaka-driving yung pesto po ng ating driver ng train. Pero meron pong isang bagay doon na mapapasin na napakahalaga. Bakit yung car ay tatakbo at makakarating sa destination? Yung pagkita ng public. At ang public na yan ay nagsisimbolo po ng ating pananampalatayang koneksyon sa tunay na Diyos. Actually, wala po tayong kahit na tayo may public, kahit tayo yung car, walang size ito. Actually, katatakbo na yung car dahil sa public, pero yung public kailangan dumugtong doon sa mismong makina ng train para makarating sa destination. Ganun po kahalaga ang Diyos sa ating buhay, ganun po kahalaga ang tinatawag nating pananampalataya sa Diyos, ganun po kahalaga ang ating pamumuhay, ang ating paglakad sa mundo ito. Dahil hindi po tayo nabubuhay sa mga nakikita, kundi tayo nabubuhay sa pananampalataya. And then, isa pang makita ko natin sa Luke, no natin, Romans 10:17. We can see here another verse. Ayoko po sa piniting mag-alliteration, but for the sake of the ating teacher po, sabi dito, gusto kong makita din sa Romans 10:17. The evolution and expansion of our faith. Pag sabi evolution mo, kasi yung sa itang development, elaboration, yung expansion, yung growth, yung progress, no? Ibig sabihin, kaya lumalak ang ating palapala, kaya tumitibay, kaya lumalakas, kaya meron tayong palampalataya. Ang source po niyan, yung sa itang ng Diyos. Sabi yan, kung walang, sabi yan, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Mahalaga ang Diyos, pero mahalaga rin po ang pagbabasa ng Biblia. Mahalaga makikinig ka sa itang Diyos. Hindi po tayo magkakaroon ng tamang pananampalataya. By the way, we believe there is also demonic faith. Kung sabihin ni James, di ba? Ang diablo na naniniwala rin sa Diyos. Meron at nanininig pa. Pagkaroon natin maraming demonic faith sa mundo ito. Pag sabihin natin demonic faith, hindi ibig sabihin na si Satanas ay bagamat kilala niya ang totoong Diyos, pero alam natin, nananatili sa rebelde. Nananatili sa kalaban ng Diyos. Pero kilala niya ang Diyos. At marami pong tao sa mundong ito, inakala nila, tama pa ng plato, pero wala naman sila talagang connection sa Diyos. Para silang si Satanas. They have that kind of demonic faith. Kaya kita natin mga kulto sa Afrika, nakakalungkot, nakakatawa. May mga bahay, may mga pasol, gagamit ang bahay mo, talagang grabe mo, worship. Isang anin po talaga, meron po dyan, halos na hubot-hubad na yung mga babae. Meron po sa YouTube, ako ito po, sa Africa, grabe. Bukod pa doon sa mga pinapay ng lason. Grabe po, ibang klase po ngayon. Meron pa sinasabi sa dead brain. Di ba ba? Kasi maraming tao ngayon nasa kanya. Walang pananampalataya, sabi, pakita mo ang gawa mo, ang pananampalataya mo na walang gawa, sabi James, at papakita ko naman siya, ang aking gawa, ang aking pananampalataya, may gawa. Hindi pinipigil pa tayo dito sa paggawa ng mabuti. Maliwanag lang kayo sa Bible. Dahil as I conclude, gusto ko i-dugtong po doon. Napakalaga po ang tamang pananampalataya. And when we understand the kind of faith that we have in the Bible na tinanggap natin, sabi po lang, doon sa ating sa Hebrews 12, verse 2, looking unto Jesus, the author. Take note the word author. He is the establisher or founder of our true faith. Kung wala si Jesus, wala pong totoong pananampalataya. Wala totoong kaligtasan. Paliwanag mo na alam natin siya po talaga sa kanya nagsimula ang ating pananampalataya, ang tuloy na kaligtasan. And sabi ko yan, the finisher of our faith, the finisher, it talks about He is the completer, He is the finisher. Ganda po yung gusto ko ba? Sinabi natin finisher, di ba? May mga tulad din sa amin.
nagsisimula na po, di ba, na i-build ang isang building, ang magbabahay sa Balapan. Pero, maganda po mag-i-structure, matibay, pero minsan, bakit pag walang pintura, kahit anong ganda ng building mo. Pero talagang, katulad ko, no, hindi lang yung pintura, yung pagkasalita, di ba, pag yan sa finisher, di ba, hindi lang basta natapos ko Yung talagang mapili, magagaling na arkitekto, masasaya na arkitekto, design, nalala ko si Pastor Conrad. Di ba yung masasaya din. Sabihin, talagang mamusisi sila, mapangin dito, pagtato, di ba? So yung interior design, sa buhay natin, marami pong defecto, maraming kakulangan. Sa buhay natin, sa mundo ito, sa iba, sa akin natin, maraming negative sa mundo ito. Pero salamat po, no, ang Panginoon po tatapos ng ating mga paghihirap, ng ating mga kakulangan. Hinihintay po natin ang pangako niya. He is the author and the finisher of faith. And sabi nga po ng Philippians 1:6, as Paul said, being confident of this very thing, that he which have began a good work in you will perform it until the day, alam po natin ang kabalan ng Jesus. Pandemya, ngayon ay giyera. Sabi nga, pag-i-discuss ko sa mga members yung series ko kung about ba, at nakalos 2 months ako sa Signs of the Times, sabi ko, ay pag kumagawa ng Third World War niya, hindi pa rin yan ang katapusan natin. In fact, sabi pa yun, ito pa lang pasimula ng kalungkutan. In fact, kung pag-usap at yung gear tayo sa Bible, ang final war, di ba? Sa Revelation, yung pagkatapos ng millennium reign ni Christ, papakawala pa sa kanila final war Kaya marami pang surprises sa Bible, marami pang hindi ko kaya pabuti ng isip. Hindi lahat naiintindihan ko, hindi lahat naiintindihan natin. Pero salamat sa pagkasalita, dito po ang Diyos. Amen. At salamat dito. Amen. Lagi ko sinasabi sa mga members, kung walang totoong Diyos, sige sabihin niyo walang totoong Diyos. Walang pwede mo. Walang sa-isay pagsimba natin. Walang sa-isay pagbibigay natin, hindi na ako malaki, parang si Tiburon. Diba? And the rich and powerful people will control this world. Sino kawawa? Sa baba. Talaga naman. Kung walang totoong Diyos. Pero salamat, may totoong Diyos. Amen. Kaya tayo naniniwala may totoong Diyos, ang ating communication sa Kanya ay ang ating pagkakalaga. Hindi kaya explain ng science. Hindi kaya explain ng mga scientist to. Di ba lagi ko sasabihin, Israel ang iso. Isipin niyo paano ito nabuo? Paano ito dinurog ng Diyos yung kinala? At paano niya ito i-establish na naman, di ba? After World War II. It's 1967-61. Doon gusto turugin na rin ng mga Arab nation. Isipin mo. Sabi ko nga, kahit magtulungan ang Amerika yun, kahit magtulong-tulong lang ng Arab nations, hindi matulungan yung bansa yan. Bakit? Ang pinakalaban na, hindi naman Israel. Hindi talino at gano'n ng mga scientists. Bagamat sila nakatuwa sa world ng bomba, bagamat ang matatala, may yaman na may ari-ari sa Amerika, yung mga elite ay mga Hudyo, at hindi sila kaya kasi yung totoong Diyos ay Abraham. Yung buwan Diyos natin. At sabi nga ng Panginoon Jesus, before Abraham was I. Salamat po, meron tayong hinihintay, nababalik ng Kristo. Siya ang pinagmula ng ating panampalataya at siyang natapos ng ako natuto pa rin ang ating mangyayari. Lahat ng ating paghihirap, may katapusan. At salamat po rin ng Diyos sa pagkat ang ating panampalataya tunay dahil kay Kristo tayo. Tayo na lang. Lord, salamat.